mabigat na problema pa rin ng mga Pilipino ngayon ang pataas na presyo ng mga bilihin. Tila kakapal ng lalong mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mas dumami pa ang bilang ng mga Pilipinong unemployed o walang Dumami trabaho. mga kapuso ang mahihirap na pamilyang Pilipino. Nasa 18.6% ng mga kabataan po sa Pilipinas ang hindi nag-aaral sa ngayon. Napakadaming kukuraping taong gobyerno. Tumaas naman ng malubhat, kritikal na kaso ng COVID-19 sa mga ospital Halos nitong nakalipas 20 na milyong linggo. Pilipino ang tuturing na mahirap Tumalala na raw ang polusyon. Ang konsepto ng supply at demand. Sa simpleng salita, ito ay ang dami ng isang produkto o serbisyo na gusto at kayang bilhin ng mga mamimili sa isang partikular na presyo at sa isang tiyak na panahon. Tandaan, hindi lang basta gusto, dapat may kakayahan din tayong bumili nito. Kung gusto mo ng mamahaling kotse pero wala kang sapat na pera, hindi iyon maituturing na demand sa ekonomikong kahulugan. Kung mas mataas ang demand kaysa supply sa isang particular na presyo, magkakaroon ng kahulugan at ang mga mamimili ay maaaring magtaasan ng presyo para lang makuha ang limitadong produkto. Ito ay ang dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga producer o negosyante sa isang particular na presyo at panahon. Sila ang naglalabas ng mga produkto at serbisyo sa merkado. Ngayon, pag-usapan natin kung paano nagtatagpo ang demand at supply. Sa isang malayang merkado, ang presyo ng isang produkto o serbisyo ay karaniwang natutukoy sa balanse sa pagitan ng supply at demand. Ang punto kung saan ang dami na gustong bilhin ay eksakto sa kapareho ng daming gustong ibenta ay itinatawag na equilibrium price o presyong balanse. Mahalagang maunawaan natin ang interplay ng demand, supply, at inflation. Ang mga ito ay hindi lamang isang teorya sa libro, kundi mga pwersang humuhubog sa ating ekonomiya at nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang pag-unawa sa kanila ay nakakatulong sa atin na maging mas matalinong mga mamimili at mas mahusay na makibahagi sa ating ekonomiya.